Isang lumang manika ang gumagalaw at umiiyak kapag wala ang mga tao sa silid. Lumang manika sa sulok ng kwarto, tahimik sa araw, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Pero tuwing gabi, may naririnig na mahina at malungkot na pag-iyak. At isang gabi, may ginawa ang manika na nagpalamig sa dugo ng buong pamilya. Sa isang lumang bahay sa isang baryo sa Laguna, nakatira ang pamilyang Cruz. Ang bahay ay minanapa ni Aling Rosa mula sa kanyang lola. Matanda na ang bahay, may malalaking kahoy na bintana, may hagdang kumikirot tuwing inaapakan. At sa gabi, parang masyadong tahimik ang buong paligid. Kasama ni Aling Rosa sa bahay ang kanyang asawa na si Mang Ben at ang kanilang 8 taong gulang na anak na si Angelo. Si Angelo ay isang masayahing bata. Mahilig maglaro, mahilig magkwento at sa kanyang kwarto, may isang laruan na espesyal sa kanya. Isang lumang manika na iniwan ng kanyang lola bago ito pumanaw. Ang manika ay kakaiba. Hindi ito mukhang bagong laruan. Luma ang tela ng damit nito, medyo kupas na ang kulay ng mukha at ang mga mata nito parang laging nakatingin kahit saan ka pumunta sa kwarto. Pero para kay Angelo, mahalaga ito dahil sabi ng kanyang lola, "Alagaan mo yan, may espesyal na kwento ang manikang yan." Sa umpisa, walang kakaiba. Ang manika ay nakaupo lamang sa sulok ng kwarto. Tahimik, hindi gumagalaw, parang ordinaryong laruan lamang hanggang isang gabi. Habang natutulog ang lahat sa bahay, biglang nagising si Aling Rosa. May narinig siyang tunog, mahina, parang hikbi. Umiiyak ba yan? Bulong niya sa sarili. Tahimik ang bahay, walang hangin, walang tao sa labas. Pero malinaw ang tunog, isang batang umiiyak. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad papunta sa kwarto ni Angelo. Bahagya niyang binuksan ang pinto. Sa loob, nakita niya si Angelo na mahimbing ang tulog sa kama, pero may isa pang bagay na nagpalamig sa kanyang dugo. Ang manika wala na sa aparador, nasa sahig na ito. Nakatayo, unti-unti itong umiikot, at ang ulo nito ay nakatingin diretso sa kanya. Napaatras si Aling Rosa. Mabilis niyang kinuha ang manika at ibinalik sa aparador. "Siguro nahulog lang," sabi niya sa sarili. Pero kinabukasan, may kakaibang napansin si Angelo. "Ma, bakit nasa pintuan ng manika?" Napalingon si Aling Rosa. Totoo nga, ang manika ay nakaupo sa tabi ng pinto. Hindi sa aparador kung saan niya ito iniwan. Simula noon, mas naging kakaiba ang mga nangyayari sa bahay. Minsan, iniiwan nila ang manika sa isang lugar. Pero kapag babalik sila sa kwarto, iba na ang posisyon nito. May mga gabi na naririnig nila ang mahinang tinig ng batang babae. "Tulungan mo ako!" Isang beses, habang naglalaro si Angelo sa kwarto, napansin niyang may anino sa likod ng manika. Isang maliit na bata, nakatayo, tahimik. "Ma," sabi ni Angelo na nanginginig ang boses. May bata sa likod ng manika. Pagpasok ni Aling Rosa, wala ng anino. Pero ang manika ay nakatingin sa direksyon kung saan nakatayo ang bata. Lumipas ang ilang linggo at lalong lumala ang mga pangyayari. Isang gabi, biglang bumukas mag-isa ang pinto ng kwarto, dahan-dahan. Parang may pumasok, narinig ni Mang Ben ang tunog. Agad siyang bumangon. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang manika sa gitna ng sahig, nakatayo, at nakaharap sa kama ni Angelo. Parang may binabantayan. "Hindi na ito normal," sabi ni Mang Ben. Nagdesisyon ang pamilya na ilagay ang manika sa basement. Isang lumang silid sa ilalim ng bahay, madilim, halos hindi ginagamit. Iniwan nila ang manika ron. Isinara ang pinto at hindi na bumaba ng ilang araw. Pero makalipas ang 3 gabi, may narinig silang kaluskos sa itaas, sa kwarto ni Angelo. Pagbukas nila ng pinto, parang tumigil ang mundo. Ang manika nasa gitna ulit ng kwarto. Hindi lamang iyon. May isa pang bagay na napansin ni Angelo. "Ma," bulong niya, "bakit basa ang sapatos ng manika?" Napatingin si Aling Rosa. Totoo nga. Basang-basa ang maliit na sapatos ng manika, parang galing sa putik. At sa pisngi nito, may bakas ng luha. Dahil sa takot, nagpasya ang pamilya na humingi ng tulong. Lumapit sila sa isang matandang manghuhula na kilala sa baryo. Pagkakita pa lamang sa manika, biglang nagbago ang mukha ng matanda.
May nakakabit na alaala sa laruan na ito. Sabi niya, isang batang hindi pa nakatawid sa kabilang mundo. Ayon sa matanda, matagal na raw ang manika at maaaring may batang dating nagmamay-ari nito. Isang batang may malungkot na kwento. Nagpasagawa sila ng ritual, binasbasa ng manika, nilagyan ng protective charm ang kwarto. At pinayuhan silang huwag itong galawin sa loob ng ilang araw. Unti-unting humupa ang mga kakaibang pangyayari. Naging tahimik ulit ang bahay, wala nang pag-iyak, wala nang anino. Ngunit paminsan-minsan, sa mga gabing sobrang tahimik, may naririnig pa rin silang mahina na halakhak. At minsan, parang may batang umiiyak sa loob ng kwarto. At kung minsan, kapag dumadaan si Aling Rosa sa pintuan ng silid, napapansin niyang ang manikap ay bahagyang nakalingon sa kanya, parang nakatingin, parang nagmamasid, parang naghihintay dahil may mga bagay sa mundong ito na mukhang inosente lamang pero may dalang alaala, enerhiya o presensyang hindi natin lubos na nauunawaan. Kung ikaw ang magulang, iiwan mo ba ang manika sa kwarto ng anak mo o itatapon mo na agad bago pa may mangyaring mas masama? At kung ikaw ang nakakita ng manikang gumagalaw mag-isa sa gabi, bubuksan mo ba ang pinto upang silipin? O mananatili ka na lang sa kama, umaasang hindi ito papasok sa kwarto mo?